Bago natin simulan ang chapter 60 ng ating Kinben Book 6, gusto ko munang i-shoutout ang ating mga members sa ating exclusive channel ngayong November 7, 2025. Shoutout kay Eric Lazaro, Christian Nimenso, Sally Guevara, Paul Leda, Avrin Liin, RQC, Rico Locar, Aaron Katabay, Mast 25, Ronald Esok, Luisito Balite, Jeffer Dolar, Noel Lumugdang Jr., CODM Pro, Angelo Torres, Malbas John Benedict, John Kim Bichachino, Biko Ilapil, Carlo. Pasensya na kung nakalimutan kitang isama noong nakaraang shoutout. Nalikdangan ko kasi ang iyong pangalan sa aking list. Pasensya na. Joffrey Indiana, Pedro Texon, Ricky Oliveros, Mortar TV, Cordova Loy, James Fernando, Norhamin Sultan, Michael Upaw, Aldrin Pedong, Mark Kevin Hermoso, Joseph Martires Channel, Bonbon Eviona, Mark Angelo Bibas, at kay Kuya MB. Maraming salamat sa inyong pagpapatuloy sa ating exclusive channel. Para naman sa mga gustong ma-shoutout kagaya nila, pindutin lang ninyo ang join button na makikita ninyo sa channel at pumili kayo ng pricing na kaya ninyo. Makakabasa kayo ng advanced chapter sa loob nito sa loob ng 1 buwan. Maraming salamat. Kinben Book 6, Chapter 60. Napangiti nga si Coach Stan sa pagbabalik ng kanyang mga players. 48-29 na nga ang score at lamang na sila ng malaki at sigurado siyang mapipilitan na raw ang Kalapan na ipasok ang mga best players nito. Ito ang mangyayari kapag masyado nilang minamalit ang team natin. Sabi nga ni Coach Stan at si Kobe naman matapos uminom ng tubig ay napasulyap sa bench ng kalaban. Hindi ako kaya ni Semeron. Sabi nga niya sa sarili. At kung kanina ay hinihintay niya si Romero na maglaro, ngayon ay napapaisip siya sa manlalarong si Mendez. Gusto rin niyang malaman kung gaano ba ito kahusay. Isa pa, ang lamang nila ngayon, napanood nga niya ang comeback win ng Kalapan sa Cebu at pwedeng mabalikta daw ng mga ito ang laro kung magpapabaya raw sila. Makikita naman nga sa bench ng Kalapan ang pag-upo ni Semeron na pagod na pagod. Napagtanto niyang halimaw nga raw talaga sa court ang vicinal na iyon at pinatikim siya nito ng matinding galawan na hindi na niya napigilan. Makikita nga rin si Coach Isaiah na napatingin kay Shaquille Hernandez at sa ilang minutong paglalaro nito ay wala man lang daw itong nagawa sa rebounding na kailangan nila dahil hindi sila basta makapuntos sa nakalipas na minuto ng laro. Ito na nga ang inaasahan kong mangyayari. Dito talaga makikita ang kulang kapag hindi naglaro sina Marlon at Ricky. Pero sa second half ko pa rin sila ipapasok. Sabi nga sa sarili ni Coach Isaiah na napatingin na nga kina Maki at Carlo. Ganoon din kay Dre Sanchez at Larry Dizon. Paglalaruin ko pa rin ba si Shaquille? Napapailing na nga lang sa isip na tanong ni Coach Isaiah. Gusto niyang matuto ang batang ito kaso natatalo agad ito ng kaba na akala niya ay ma-overcome na nito. Maki, Carlo, Dre at Larry, mag-ready na kayo. Bulalas nga ni Coach Isaiah at mabilis namang tumayo si Dizon at tumingin kay Baron Semeron. Oras na. Nagpahinga ka na Baron hanggang mamaya. Ako na ang bahala sa vicinal na iyon. Sabi nga ni Larry na pasimple na namang ginamit ang kanyang invisible na suklay sa kanyang buhok. Ang pawisan namang si Baron ay napailing na lang dahil nga sa ginawa sa kanya ni Vicinal ay parang nawala ang kanyang yabang. Para raw siyang nilamon ng isang mabangis na hayop, lalo na noong isang beses kanina na dinakdakan siya nito ng harapan. Shaquille, maglalaro ka pa rin. Seryoso pang ang wika ni Isaiah at napalunok naman si Shaq nang marinig iyon. Sa pagtayo nga niya ay napaseryoso na lang siya nang pinalo siya sa puwet ng malakas ng kanyang kuya Marky. Napaseryoso na nga lang ang mga nasa bench ng Kalapan dahil sa nangyaring iyon at maging ang mga manonood na malapit doon ay ganoon din. Makikita nga si Hernandez na kamuntikan ng matumba at mabuti na lang at naalalayan ito ni Carlo. Hanep ka Marky, bakit mo pinalo ng ganoong kalakas si Shaquille? Sira ulo ka ha?
na ibulalas naman ni Tristan na medyo naawa kay Hernandez na parang paiyak na sa paghaplos sa puwetan nito. Ito ba ang gusto mong mangyari? Binibigyan ka ni coach ng playing time kaya huwag mong sayangin. Seryosong bulalas nga ni Marky at si Shaquille ay biglang naalala kung sino ang nagpasok sa kanya sa team na ito. Hindi nga niya akalain na mapapasama siya sa Kalapan team na sasali sa Maharlika League nang matapos ang OMPL noon. Bakit mo tinatanong kung bakit gusto kitang isama sa pagsali sa Kalapan team? Ayaw mo ba? Napakuyom na nga lang si Shaquille na humarap sa kanyang kuya Marky. Si Ricky naman at Marlon ay marahang napangiti dahil sa nangyari. At maging si Coach Isaiah ay napaseryoso na lang din. Alam niyang masakit ang ginawa ni Marky, pero may mga ganitong senaryo rin siyang naranasan noon bilang player. Parte ito ng game at kailangang magising daw si Shaquille para maging balanse ang playing time nila ni Marlon. Isa pa, may isa pa ngang pinaplano si Coach Isaiah na pwede niyang magamit sa mga future games nila na lalong magpapaganda ng kanilang lineup. Sorry Kuya Marky, hindi ko po sasayangin ang chance na ito. Bulalas nga ni Shaquille na medyo naiiyak na tumingin sa kanyang Kuya Marky. Gawin mo. Pagbalik natin sa Mindoro, kailangang matuwa ang mga kabarangay mo. Bigyan mo sila ng magandang laro ngayon. Seryosong winika pa nga ni Marky at tumango naman ng may tikas si Hernandez. Si Maki naman ay marahang napaseryoso nang makita ang mga nangyari. Napahinga nga siya ng malalim at napatingin sa loob ng court. Hindi pwedeng hanggang sa Mima Europa League lang ang galing ko, sabi nga niya sa sarili at doon na nga sumilbato ang referee. Nang makita nga ni Vicinal si Romero ay agad siyang napangiti. Mainit pa rin daw ang kanyang palad kung kaya dito na raw niya gagawin ang pagbawi sa player na naging dahilan kung bakit siya mas lalong naging magaling. Hindi naman ako galit sa mga pagtalo mo sa akin noon Romero. Natutuwa pa nga ako. Kasi kung hindi mo ako pinapatikim ng mga matitinding talo, baka hindi ito nangyari sa akin. Papatunayan ko sa iyo na hindi isang malaking pagkakamali ang pagkakaroon ko ng pangalan na Kobe. Bulalas nga ni Vicinal sa sarili nang makita si Romero. Si Padua nga ay agad na dinepensahan si Romero nang sambutin na nito ang bola. Kasunod nga noon ay ang pagtakbo ni Dizon na agad namang hinabol ni Vicinal. Si Ibanez naman ay napangiti ng si Gimbal na naman ang babantay sa kanya sa pagkakataong ito. Si Dre naman ay napaseryoso nang si Valencia ang kanyang tatapatan. Defender versus defender daw ito. At sa mga ganitong pagkakataon na yung pag-ikot sa court ang tila gagawin daw nilang dalawa. Samantala, si Kurt Bondok naman ay napaseryoso dahil bakit daw nasa loob pa rin itong si Hernandez. Inaasahan nga niyang paglalaroin na ng Kalapan si Magbuo upang masubukan na niya kaso hindi pa rin nga iyon ang nangyari. Sandali ngang naging tahimik ang datingan ng mga manlalaro sa loob ng court, lalo na nga nang maitawid na ni Romero ang bola sa side ng Kalapan. Dito na nga makikita ang mabilis na pagtakbo ni Ibanez upang magbigay ng screen dito. Agad niyang ginamit ito ni Maki at mabilis na umabante papunta sa basket. Sa pagsabay nga sa kanya ni Gimbal ay siya naman pag-ungos niya rito. Ipinamalas niya ang kanyang bilis at sa pagdating niya sa harapan ng basket ay agad siyang tumalon papunta roon. Sinabayan siya ni Bondo kaso naibali niya sa ere ang pagkakahawak niya sa bola. Isang reverse layup ang ginawa ni Romero kaso nang bitawan niya ang bola ay hinataw naman ito ng dumating na si Vicinal. Nagdidilim nga ang paningin nito at dito na nga rin napaseryoso si Maki dahil inaasahan na niya ang pangyayaring ito. Sa paglapag nga nilang dalawa ay doon na nga rin kumawala ang Kobe chant para kay Vicinal. Sa wakas, naglaro ka na rin, sabi pa nga ni Vicinal na seryosong pinagmasdan si Maki Romero. Kasabay nga rin ito ay ang pagbalik sa alaala niya ng mga larong hindi siya manalo rito. Ang mga larong hindi niya ito masabayan, ang mga larong pinaparamdam nito sa kanya na hindi siya karapat-dapat na magkaroon ng pangalan ng kanilang iniidolong player. Ito na ang una mong pagkatalo sa akin, Maki. Sambit pa nga ni Vicinal at nang marinig ito ni Maki ay marahan siyang napangiti. Tingnan na lang natin sa pagtunog ng huling buzzer. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Sambit nga ni Maki na ikinaseryoso ni Vicinal. Malaki na ang ipinagbago ko, lalo na ang paglalaro ko.
Hindi mo ba nakikita? Hindi iyon ang tinutukoy ko. Sabi pa nga ni Maki na naglakad na palayo para sa pagbalik sa kanila ng possession. Alam naman niya sa sarili niya na posibleng mas magaling na nga sa kanya si Vicinal. Ramdam niya nga rin ang gigil nito sa kanyang pagpasok sa court at ganito rin ang pakiramdam niya noong kalaban niya si Wanabia. Ang pakiramdam na gustong bumawi, ang pakiramdam na parang ayaw magpatalo at ayaw magpataig. Kailangang maglaro lang ako ng basketball. Maglaro para sa team. At pagkatapos nito, kailangan ko na siguro mag-practice ng seryoso. Masyado na ako nahuhuli. Pero hindi ibig sabihin noon ay maiiwan na ako. Kailangan kong mas gumaling pa. Kailangan kong mas maging magaling pa sa kasalukuyan kong kakayahan. Bulalas nga ni Maki sa sarili at nang sambutin niya ang bola mula sa pasa ni Hernandez, ay agad siyang humarap sa kanyang defender na hindi na si Padua. Sa pagkakataong ito ay si Kobe Vicinal na nga ang katapat niya. Si Padua naman ay kay Dizon dumikit at sa pagdepensa sa kanya ni Vicinal ay binigla niya ito ng isang pasa papunta kay Ibanez. Bakit mo ipinasa? Bulalas na nga lang ni Vicinal at tila wala namang narinig si Maki. Makikita na nga lang si Ibanez na pinostehan si Gimbal. Gaya nga ng ginagawa niya kanina, isang biglaang turnaround jump shot ang kanyang ginawa. Ngunit tila pinaghandaan na ito ni Gimbal na sinundan din ng biglaang paglitaw ni Valencia. Naibitaw pa rin naman ni Ibanez ang bola kaso nagmintis iyon. Sa paglapag nga niya ay agad siyang pinostehan ni Gimbal at mula sa ilalim ng basket ay makikita nga ang maayos na pag-box out ni Bondo kay Hernandez. Hindi ako kaya ng isang ito. Sabi nga sa sarili ni Bondo kaso nang tatalo na siya ay hindi siya basta makagalaw. Nagawa ngang tumagilid ni Hernandez at dito na nga niya iniharang ang kanyang isang braso at binti sa kanyang katapat. Huwag mong kakalimutan ang pisikal mong lakas na nabatak sa pangingisda sa bola. Malakas ka. Alam mo ang kulang sa iyo? Kumpiyansa. Huwag kang matakot mautakan. Huwag kang matakot matalo. Di yan ka matututo. Naalala nga niya ang sinabi sa kanya ng kanyang kuya Marky. Walang sentro sa ilalim ng basket ang nakatalon. Pero dumating naman bigla sina Vicinal at Valencia para rito. Kaso nang tumalon sila ay ibang palad ang sumalo ng bola sa ere. Kumislap na nga lang ang mata ni Larry Dizon at makikita nga ang marahang pagngisi nito nang siya pa ang nakakuha ng offensive rebound mula sa mga kalabang sinabayan niya. Ang taas ng talon ng Dizon na ito. Bulalas na nga lang ni Vicinal at sa paglapag nga nila ay agad silang napatingin sa bola. Wala na ito sa mga kamay ni Dizon. Nice pass. Bulalas nga ni Maki Romero na ngayon ay nasa 3-point area at sa pagtakbo nga ni Vicinal at Valencia para pigilan ito ay huli na sila dahil isang tres na nga ang pinakawala ng manlalaro ng Kalapan na iyon na kalmadong pinagmamasta ng basket. Wala nang ibang nasa isip si Maki ng mga oras na iyon kundi ang mag-focus sa paglalaro. Ayaw na raw niyang isipin na mas magaling sa kanya si Vicinal. Ano ba raw ang magagawa niya sa oras na ito kung ganoon na nga? Wala akong dapat gawin kundi gawin ang palagi kong ginagawa sa loob ng court. Ang pumuntos. Bulalas nga niya ng mahina at pagkatapos noon ay hinalit nga ng bola ang basket. Napagtanto mo na ngayon siguro Maki ang kailangan mong gawin. At siguradong after ng game na ito ay may isipan mo nang magtanong sa mga kasama mo o kahit sa amin ng mga dapat mong gawin para mas gumaling ka palalo. Sabi nga ni Coach Isaiah sa sarili na marahang napangiti dahil sa nangyayari. Walang katapusan ng pag-aaral ng bagong skills. Walang katapusan ng pagpapagaling ng sarili sa basketball. Hindi natatapos sa perfect shooting o accurate passing ang skills ng isang player. Dahil ang mga tunay na gumagaling sa larangang ito ay iyong mga uhaw sa bagong kaalaman. Iyong mga manlalarong hindi kinakain ng salitang magaling na. Sa sunod nga na possession ay bigla na lang nagminti si Vicinal ng sabayan ito ni Romero. Napaseryoso na nga lang si Coach Stan sa kanyang nakita at mula naman sa ilalim ng basket ay makikita naman ang pagkuha ni Bondok sa offensive rebound kaso nang idadakdak na nito ito ay ginulat siya ng katapat niya na si Hernandez. Isang block ang ginawa nito na nagpatayo kay Marky Lee at sa mga katabi nito. Masyadong naging kampante si Bondok. Nasabi na nga lang ni Paul Quintos
ang sentro ng Makati Blazers dahil habang pinagmamasdan niya ang sentro ng Kalapan ay nakakakita siya ng pagbabago mula sa datingan nito. Hindi nakabado ang batang iyon. Mukhang may makikita na naman tayong kakaibang magaganap sa labang ito. Dagdag pa nga nito na nagpaseryoso rin kay KA7 dahil si Mendez ay nasa bench lang at nanonood ng nangyayaring laro. Ang bola naman ay mabilis na nakuha ni Romero at sa pagharang sa kanya ni Vicinal ay bumigla siya ng pagkaliwa na sinundan niya ng pagkana ng mabilis. Kasunod noon ay ang pag-abante ni Maki at sa paglampas niya kay Kobe ay siya naman paglitaw ni Valencia na agad na pinalo ang bola. Natahimik na nga lang ang mga taga-QC nang paangatin ni Maki ang bola at ibinato ito sa lumampas na si Sanchez. Sa pagsambot nga ni Dre sa bola ay walang tigil na tumakbo ito papunta sa basket na ikinahabol naman ni Padua. Pero ang mga pangyayaring iyon pala ay hindi pa tapos dahil ibinato ni Sanchez ang bola sa board na nagpaseryoso sa humabol na si Dave at sa pagbalik ng bola paloob ay doon na nga lumitaw sa ere si Larry Dizon na mabilis na dinakot ang bola at idinakdak sa loob ng basket na nagpaseryoso sa mga manonood. Sa paglapag nga ni Dizon ay doon na nga ito sumayaw na tila isang baliw na ikinadagundong ng buong venue dahil sa malakas na pagtawa. Dito na nga rin napaseryoso si Coach Stan dahil hindi raw ganito ang inaasahan niyang mangyayari sa pagpapatuloy ng laro. Pagkatapos nga rin ng pagsayaw ni Dizon ay ang pagsilbato ng referee dahil mukhang puputulin na kaagad ng QC ang momentum na sinisimulan na ng Kalapan. Kasabay nga rin ang pagtawag ng timeout na iyon ni Coach Stan ng QC ay ang pagtanggal ng towel sa ulo ng kanilang secret weapon. Dito na nga makikita ang kulay berde nitong buhok at sa nakaraan nilang mga laro ay ni minuto ay wala itong naging playing time. Coach, hindi ko na kayang umupo na lang. Nawawala ang laro ni Boss Kobe. Oras na siguro para maglaro ako. Iyan na nga siguro ang dapat kong gawin, Rex. Seryosong sabi nga ni Coach Stan at dito na nga makikita ang apelyidong kabagnot sa likuran ng jersey ng lalaking iyon na marahang inunat-nunat ang kanyang leeg dahil sa wakas maglalaro na raw siya sa Maharlika League.